Ngayon ay ipapaliwanag natin ang kabuuang kwento ng pelikulang Derailed na ipinalabas noong 2005, simulan na natin ang kwento. Si Charles ay isang mapagmahal at responsableng asawa na may maayos at masayang pamilya. Kasama ng kanyang asawang si Dina, may anak silang babae na si Amy, at may alagang aso na si Bernie. Gaya ng nakagawian, sinimulan ni Charles ang kanyang araw sa pamamagitan ng almusal kasama ang kanyang mag-ina. Si Amy ay may diabetes. Umagang iyon, nahuli si Charles sa kanyang tren kaya kinailangan niyang maghintay ng susunod. Sa pagmamadali, nakalimutan niyang bumili ng tiket. Habang nasa tren, napatingin siya sa isang babae at hindi niya napansin na sinusuri na ng konduktor ang mga tiket. Dahil wala siyang may pakitang tiket at wala ring dalang pera, ang babae na kanyang tinitingnan ang siyang nagbayad ng kanyang pamasahe. Nangako si Charles na babayaran niya ang babae, na nagpakilalang Lucinda, at sinabing nagtatrabaho siya sa isang financial consultant firm. Nagkasundo silang magkita muli sa parehong tren para maibalik ni Charles ang utang. Tulad ng napagkasundoan, nagkita silang muli kinabukasan upang maipakilala ng maayos ang kanilang mga sarili. Ibinahagi ni Lucinda na siya ay kasal, may asawa na, at may anak na babae na ang pangalan ay Amber, na mas matanda raw kay Amy. Alam din ni Lucinda ang buong pangalan ni Charles, na nakita niya sa bag nitong may kakaibang disenyo ng kandado. Pagdating sa opisina, hinanap ni Charles ang kumpanya kung saan nagtatrabaho si Lucinda, at nakita niya ang pangalan at maikling impormasyon nito sa website ng kumpanya. Kinahapunan, hindi na maalis ni Charles sa isipan ang kagandahan ni Lucinda kaya naglakas loob siyang tawagan ito at yayain sa pananghalian. Kinabukasan, nagkita silang muli para mag-lunch, at doon ay ibinuhos ni Charles ang kanyang pag-aalala para sa kinabukasan ni Amy. Sinabi ni Charles kay Dina na mag-o-overtime siya sa opisina, kaya hindi agad makakauwi. Ganoon din ang ginawa ni Lucinda, tinawagan niya ang kanyang asawa at sinabing gagabihin siya sa trabaho. Kinagabihan, pumunta sila sa isang club, kung saan nagbiro si Charles na kaya niyang halikan si Lucinda nang hindi dumadampi sa kanyang mga labi. Nilapit niya ang kanyang mukha kay Lucinda, pero isa pala itong taktika para mahalikan siya. Sa madaling salita, natalo si Charles sa pastahan, pero nakuha pa rin niyang mahalikan si Lucinda. Bigla na lang dumating ang isang lasing na lalaki na gumambala sa kanila. Paulit-ulit nitong tinukso si Lucinda at may sinabi pang masamang salita. Dahil dito, nag-init ang ulo ni Charles at sinuntok niya ang lalaki, sabay hawak sa kamay ni Lucinda at tumakbo silang palabas ng club. Dito na nagsimulang mabuo ang damdamin nila para sa isa't isa. Sumakay sila ng taxi at naghanap ng hotel kung saan sila maaaring magpalipas ng gabi. Ngunit maya-maya lang, naging balisa si Lucinda, kaya pinahinto niya ang taxi at sinabing hindi niya kayang ituloy ang plano. Bumaba rin si Charles. Napagtanto rin ni Charles na mali ang kanilang ginagawa, pero huli na para umuwi. May nakita silang maliit na hotel sa paligid at nagdesisyon silang kumuha ng kwarto. Tinanong ni Charles si Lucinda kung gusto pa ba nitong umuwi o manatili sa hotel kasama siya. Nanahimik si Lucinda, pero sa huli ay piniling manatili. At doon nga, itinuloy nila ang planong matulog ng magkasama. Ngunit sa gitna ng lahat, biglang narinig ang tunog ng armas na nakatutok kay Lucinda. Hindi nila alam na may magnanakaw na palihim na pumasok sa kanilang kwarto habang sila'y abala, sinaktan agad si Charles at inutusan silang ibigay ang kanilang mga pitaka. Pero hindi doon nagtapos, nabighani rin ang magnanakaw sa ganda ni Lucinda at sinamantala ang pagkakataon upang hawakan siya. Nakakita ng tsansa si Charles na lumaban. Pero naunahan siya ng magnanakaw, dahilan upang siya'y matamba at tumama sa mesa. Sa gitna ng pagkahilo, pilit bumangon si Charles, ngunit muli siyang pinukpok ng magnanakaw gamit ang hawakan ng armas, kaya't nawalan siya ng malay. Walang nagawa si Lucinda kundi sundin ang mga utos ng magnanakaw dahil wala nang natitirang magtatanggol sa kanya. Maya-maya, nagkamalay si Charles, ngunit huli na ang lahat, nangyari na ang trahedya. Si Lucinda ay nakaupo lamang, tulala at walang emosyon sa mukha. Punong-puno ng pagsisisi at guilt, inalok ni Charles na isugod siya sa ospital, ngunit tumanggi si Lucinda. Nais sanang isumbong ni Charles sa pulisya ang buong pangyayari, pero pinigilan siya ni Lucinda, dahil natatakot siyang mabunyag ang kanilang pagtataksil. Sa huli, nagdesisyon si Lucinda na tapusin ang kanilang relasyon at kalimutan ang lahat ng nangyari. Pumasok sa trabaho si Charles nang hindi na umuwi, at bakas pa rin sa kanyang mukha ang mga pasa at nabaling ilong. Tinanong siya ng kanyang boss kung ayos lang siya, at sinabi ni Charles na ninakawan siya kagabi, pero okay na raw siya ngayon. Narinig ito ng kanyang boss at pinayuhan siyang umuwi at magpahinga. Pag-uwi niya, nagulat si Dina sa itsura ng kanyang asawa. Ibinigay ni Charles ang parehong dahilan na sinabi niya sa kanyang boss. Ilang sandali pa, tumunog ang telepono sa bahay.
Sa pagkakataong iyon, si Charles ang nakasagot. Sa kanyang pagkabigla, ang magnanakaw kagabi ang nasa kabilang linya, nakakuha ito sa personal na impormasyon ni Charles, kabilang ang kanilang home phone number. Kasabay nito, nasagot rin ni Dina ang isa pang telepono sa bahay, dahil magkakabit ang kanilang linya, kaya narinig niya ang buong pag-uusap. Agad na pinutol ni Charles ang tawag at sinabi kay Dina na iyon ay may kinalaman sa trabaho, saka pinakiusapan itong ibaba na ang telepono. Dahil dito, nakatitiyak ang magnanakaw na hindi pa rin alam ni Dina ang buong katotohanan. Kaya't tinakat nito si Charles at humingi ng halagang $20,000 kapalit ng kanyang pananahimik, isang bagay na agad namang pinagbigyan ni Charles. Kinabukasan, bago ibigay ang pera, pinuntahan muna ni Charles si Lucinda sa opisina nito. Ikinwento niya ang pananakot at pangangikil at muling hinimok si Lucinda na magsumbong na sa pulis. Ngunit tumanggi si Lucinda, natatakot siya na matuklasan ng kanyang asawa ang pagtataksil niya, at kung mangyari iyon, baka hiwalayan siya at kunin ang kanilang anak. Nagabot si Lucinda ng kaunting pera bilang tulong kay Charles, ngunit tinanggihan ito ni Charles. Pagkatapos ng pag-uusap, hiningi ni Lucinda na huwag na silang magkausap o magkita pang muli. Sa madaling salita, pumunta si Charles sa pinagkasunduang lugar upang ibigay ang pera at tapusin na sana ang lahat. Habang naghihintay, may isang lalaking lumapit sa kanya, ito pala ang kasabwat ng magnanakaw, na tiyaking wala siyang dalang armas. Dinala siya nito sa isang underground room, kung saan naghihintay ang magnanakaw na nagpakilalang si Laro. Sa kasamaang palad, hindi nasiyahan si Laro sa perang ibinigay, gusto pa rin niyang bugbugin si Charles dahil nabigo siyang gamitin ang credit card nito noong una. Ilang linggo ang lumipas, muling tumawag si Laro kay Charles. Sa oras na iyon, naglalakad si Charles pauwi, at sinabi niyang hindi na siya magbibigay ng kahit isang sentimo. Ang hindi niya inakala, tumatawag na pala si Laro mula mismo sa loob ng bahay ni Charles. Agad siyang nagmamadaling umuwi, ngunit laking ginhawa niya nang makitang ayos lang si Dina. Sa katunayan, nakikipag-usap pa si Laro kay Dina sa sala at nakikipaglaro kay Amy, na nagpakilalang katrabaho ni Charles. Iniwan ni Dina ang mga ito sa kanilang pag-uusap. Dito na inilahad ni Laro ang panibago niyang hiling, $100,000, kapalit ng katahimikan. Walang pag-aalinlangan, tinakat din niyang tatapusin ang asawa at anak ni Charles kaya't natakot siya at nag-alala para sa kanilang kaligtasan. Sa huli, wala nang nagawa si Charles kundi pumayag. Ngunit bago niya ibigay ang pera, kumonsulta muna siya sa kanyang abogado na si Jerry. Ikinwento niya ang buong pangyayari. Ayon kay Jerry, komplikado ang kaso. Higit 6 na linggo na ang nakalipas mula nang mangyari ang insidente, at wala silang sapat na ebidensya gaya ng medical report. Dagdag pa rito, kung pumasok si Laro sa bahay ni Charles nang walang sapilitang pagpasok o sirang pintuan, wala raw matibay na batayan para magsampa ng kaso. Gayunpaman, binanggit ni Jerry na may isang paraan para matulungan si Charles, kung makukumbansi niya si Lucinda na tumstigo para sa kanila. Dahil dito, bumalik si Charles sa opisina ni Lucinda, isinalaysay ang lahat ng nangyari, at nakiusap na isumbong na ito sa pulis. Sa kasamaang palad, nanatiling pareho ang desisyon ni Lucinda, ayaw pa rin niyang magsumbong. Lalo pang nakagulat ng aminin ni Lucinda na kamakailan lamang ay nagpalaglag siya ng bata na bunga ng pilit na pagpalakpak sa kanya noong gabing iyon. Lubhang nabigla at nalito si Charles sa revelasyong ito at hindi na niya alam ang kanyang susunod na hakbang. Dahil sa labis na pagkalito, nakaramdam siya ng matinding pagkadismaya. Upang maibsan ang kanyang iniisip, nagsumbong siya sa isang janitor sa kanilang opisina na si Winston, na malapit sa kanya. Alam ni Charles na nakulong na si Winston noon kaya baka matulungan siya nito. Matapos marinig ang buong kwento, pumayag si Winston na tumulong kapalit ng 10% bayad para lutasin ang problema ni Charles at harapin ang magnanakaw. Dahil wala nang ibang mapagpilian, pumayag si Charles. Sa madaling sabi, nagtungo sila sa tagpuan kung saan nila muling makikita si Laro. Sa loob ng sasakyan, ipinakita ni Winston na may dala siyang armas, ngunit walang bala, upang takutin si Laro. Ngunit bago pa siya makatapos magsalita, bigla siyang pinaputukan. Alam mo ba kung ano ang paborito kong kanta? Sabay pagbabanto muli ni Laro kay Charles at hiningan ito ng pera. Dahil sa nangyari, napilitan si Charles na itapon ang labi ni Winston at ang sasakyan nito sa ilog upang maitago ang ebidensya. Kinabukasan, dumalaw sa opisina ni Charles ang isang detective na nagngangalang Franklin Church, kapatid ni Winston. Ipinabatid niya na natagpuan ang labi ni Winston sa ilog kagabi. Nagkunwaring nagulat si Charles. Tinanong siya ni Franklin kung may armas siya at kung nasaan siya noong nakaraang gabi. Ngunit bago pa siya makasagot, tumawag si Laro. Sinabi nitong tinakat niya si Lucinda sa kanyang apartment.
Dagdag pa niya, kung hindi makakarating si Charles sa loob ng 20 minuto dala ang pera, ililigpit niya si Lucinda pati na rin ang asawa at anak ni Charles. Agad na nagtungo si Charles sa bangko at withdraw ang kanyang ipon, na nakalaan sana para sa gamutan ni Amy. Wala na siyang ibang magagawa, ayaw niyang matulad si Lucinda at ang kanyang pamilya sa sinapit ni Winston. Pagdating sa apartment, nandoon na sina Laro at ang kanyang mga kasamahan, tinututukan ng armas si Lucinda. Walang pag-aalinlangan, hiningan siya ni Laro ng pera at agad na umalis pagkakuha nito. Tinanong ni Charles si Lucinda kung ayos lang siya at sinigurong tapos na ang lahat, ibinigay na niya ang lahat ng kanyang pera. Makalipas ang ilang linggo, sinubukan muli ni Charles na bisitahin si Lucinda sa kanyang opisina. Ngunit nalaman niyang niloko siya ni Lucinda. Ang babaeng nagpapakilalang Lucinda Harris ay pansamantalang empleyado lamang na ang pangalan ay Jane. Ayon sa receptionist, umalis na si Jane isang linggo na ang nakalilipas. Agad nagtungo si Charles sa apartment ni Lucinda at laking gulat niya nang matuklasan na buwanang near-ento lamang ito. Bukod pa roon, ang larawang ipinakita ni Lucinda na di umano'y anak niya ay mula lamang sa brochure ng apartment. Pumunta si Charles sa istasyon ng tren sa pag-asang matatagpuan si Lucinda roon. At totoo nga, nakita niya ito, ngunit may kasamang lalaki. Tahimik na sinundan ni Charles ang dalawa at laking gulat niya nang makilala ang lalaki, si Laro. Magkasama silang dalawa at mukhang magkasintahan. Doon napagtanto ni Charles na siya ay biktima ng isang tusong magkasintahan. Ayaw niyang basta na lamang magpapi kaya't gumawa siya ng plano para makaganti. Bumalik siya sa hotel kung saan siya ninakawan noon at kumuha ng silid na katabi ng dati niyang kwarto. Sinimulan niyang sundan si Lucinda habang ito'y nagsisimula na namang biktima. Nalaman ni Charles na palaging dito dinadala ni Lucinda ang kanyang mga biktima dahil may kasabwat silang mga staff ng hotel. Nagtago si Charles upang hindi siya makita ng grupo. Nang magsimula na ang panlilinlang, biglang lumabas si Charles mula sa kwarto at pinukpok si Laro hanggang mawalan ng malay. Pagkatapos nito, pinasok niya ang silid at nahuli si Lucinda habang tinututukan ng armas. Ipinaliwanag niya sa bagong biktima na sila ay isang grupo ng manloloko. Nang magkamalay si Laro, hiningan sila ni Charles ng pera pabalik. Sa gitna ng kaguluhan, sinubukan ng bagong biktima na agawin ang arma ni Charles upang makatakas. Nagkaroon ng putukan at nataman si Lucinda, si Laro, at ang kanilang mga kasabwat. Pagkatapos ng putukan, dumating ang mga pulis. Itinuturing lamang nila ito bilang isang karaniwang kaso ng pangangalunya at pagnanakaw. Mabilis na nagtungo si Charles sa front desk, ipinakita ang kanyang ID upang makuha muli ang bag ng pera na naibigay niya sa mga magnanakaw. Sa ganoong paraan, nabawi ni Charles ang kanyang pera. Kinabukasan, hinarap ni Charles ang panibagong problema sa opisina. Nahuli siya na kumuha ng $10,000 mula sa pera ng kumpanya. Bilang parusa, siya ay sinentensyahan ng 6 na buwang community service sa pagtuturo sa mga bilanggo sa kulungan. Makalipas ang ilang panahon, habang nagtuturo sa bilangguan, nakakita si Charles ng isang kwaderno na naglalaman ng kwento ng isang relasyon. Naging interesado siya at nagsimulang basahin ito. Laking gulat niya nang matuklas ang kwento niya pala ang nakasulat. Gusto niyang malaman kung sino ang may akda, kaya't binasa niya ito ng buo. Pagkatapos ay dinala siya sa laundry room. Doon niya natuklasan na si Laro ay buhay pa pala, nakakulong sa parehong kulungan kung saan siya nagtuturo. Alam ni Laro na naroon si Charles at gusto niyang ipaghiganti ang pagkawala ni Lucinda. Ngunit may sariling plano si Charles, ipinapwesto niya si Laro sa lugar na iyon upang siya mismo ang makaganti. Sa huli, napatunayang si Charles ay nagtanggol lamang sa sarili at siya ang unang inatake ng magnanakaw, kaya't hindi siya pinarusahan. At dito nagtatapos ang pelikula.